Welcome back to our channel. Andito tayo ngayon sa Siargao. May bibisitahin ulit tayong isang negosyo. Ang tawag dito ay ang Herbivores Cafe. Tara! Samahan nyo kami! Let's go! 25 sa ako. Hi, Jane! Good afternoon. Welcome to Herbivores Cafe. Yeah. So, kailan pa ba nagsimula itong Herbivores Cafe? Nag-start siya noong April 29, 2023. So, 23, 2 years na. yeah, 2 years na siya. Okay, ba't nga pala ito yung napili nyo na business? Kasi Herbivores Cafe, kasi marami namang diyang pwedeng gawing business, pwedeng spa, pwedeng kung ano man. Bakit itong cafe yung napili nyo? Tayo sa camera. Actually kasi nag-start ako sa Manila. Okay, so, Manila. Yeah. Saan sa Manila? Sa Alabang. Pero okay. Home-based lang siya. Home-based, okay. Tapos doon, lang siya, nakafocus ako sa mga fondant cakes, mga birthday cakes, cakes. Yeah. So doon nag-start, then nagkaroon ng opportunity na makapunta dito ng Siargao. Paano nagkaroon ng opportunity? May nagsabi sa'yo na lipat naman kayo dito. Walang ganun. Actually hindi. Ano? Parang siguro din, God's calling din na napunta ako dito. Tapos parang yung isa talaga sa mga reason is yung previous company ko sa Manila before is parang merong pina-work sa akin dito one day. And then yun yung first time. So parang sabi ko, parang maganda dito tayo ng business. ng shop. So, tapos yun. ito na yung naisip niya. Ito na. Pero before that, or maraming process, as in maraming nangyari. Okay. Bago Ilan ba naging yung ganito? capacity nitong cafe na to? Ilan ba to? Kasi may tayong tatlong table eh. So siguro meron din dito. Ilan ba siguro pwede dito makakapag-accommodate siya ng mga 20 person? plus, yeah. Oh, okay. Ano ba meron dito? Dito ang ito po yung ito yung nag-iisang chiller namin. So, dito yung mga cakes namin. Mga cakes. Okay. Hindi pa kami nakapag ng malaking anong flavor fridge. nandyan? So, for now kasi konti lang yung available namin na cake kasi oo nga, no? Yeah. Okay. Kasi dahil may event na nangyari kahapon yung 18th anniversary ng church namin na gumawa kami ng 18 piraso na cake. So, ito na lang yung natira? Yeah, ito na lang yung natira. So, dito, itong cashier? Ito yung counter. Dito nag-order. Dito yung nagbabayad. Ano to, pag bumili ba, kailangan bayaran na kaagad? Hindi. Muna? After na. Ayun, okay. Yun. Dito sa portion na to, anong meron dito? Ito, parang dito sila nagre-relax. Kung gusto nila magbasa or maglaro. May mga books naman. May mga books dito na nakalagay. So, yun. Pwede sila magpili. Okay. So, tapos open siya, no? Kita siya sa labas. Open lang siya. Tapos may mga pan lang. Pero ang nagustuhan ko dito, hindi siya ganun kainit. Tapos todo yung init sa labas, di ba? Ano ginawa niyo? Bakit ganun? Actually kasi dahil sa nipa. So hindi nipa siya kasi niya. Nipa. Pakita ka natin yung nipa. Nakakaano siya? Nakaka-absorb ba siya ng init? Ganon? Kaya hindi masyado mainit? Hindi ganon ka yung absorb ng init dahil nipa siya. Kasi hindi siya aircon pero hindi siya ganoon kainit. Tuting idalawa lang electric fan. That one, tsaka yun lang. Hindi siya mahangin siya. Mahangin siya. At tsaka nakatulong din yung plants sa labas. Kaya hindi ganoon mainit. Tapos sa likod na, yun na yung kitchen. Sa likod, yung kitchen namin. Pero maliit pa kasi yung kitchen namin. Paano ba to? Yung mga food nyo ba dito piniprepare o dinideliver dito? Yeah, dinideliver dito. So lahat ng food namin is hindi saan siya ginagawa? Sa kitchen namin. I mean, dito ginagawa? Dito, then tapos deliver dito. Akala ko from somewhere pa. No. Dito talaga. So, lahat ng food namin is fresh talaga na niluluto. So, order mo ngayon, luto namin ngayon. So antay nila ng customer. May nakita nga ako sa isang post mo, parang yung bahay mo, ganito lang kaliit. Tapos yung parang bakery mo, ang laki. Oo, kasi may room kasi ako na maliit dyan. Yun lang yung tinutulugan namin. Minsan pa nagiging stock room na din. So, mas malaki pa yung bakery room. At ito yung show. So okay. yun. Pero usually yung mga customer nyo dito, mga foreigner ba o may local din? Mostly talaga foreigners.
Konti lang yung Pilipino. Okay. Kasi locals, wala masyado. Tapos for your information guys, yung area kasi na to, hindi siya yung busy street. Unlike dun sa General Luna na doon tabi-tabi talaga yung restaurant. Ito yung parang nasa backyard portion. Ito yung nasa tahimik na part. Tama? Yes, exactly. Tapos paano kayo nakakakuha ng mga customer dito? Yung mga nagre-rent dito na mga hostel ba? Yes, yun po. Yung marami din kasing mga hostels dito. Yung harap namin, yung gilid namin, yung sa likod namin, at saka doon. So, puro accommodations and hostels siya. Tsaka, sabihin na lang din natin na yung Herbivores and Grace is medyo kilala na siya. Kaya yung mga customers talaga pumupunta na. At saka, isa din sa mga kasi yung mga foreigners, doon talaga sila nagre-research sa Google. So yun, nag-a-appear kasi actually yung Herbivores and Grace is #1 vegan cake shop dito sa Siargao. Yeah, sasadyain mo talaga siya. Pero ako, kung local ako talaga, galing ako Makati. Doon ako nag-stay sa General Luna, sa busy street. Hindi ko siya mapapansin eh. Hindi talaga, sir. Kasi actually yung market namin, yung pinaka-market namin is yung mga foreigner talaga. Foreigner. Yung mga vegetarian, vegan. Kasi more on plant-based yung mga food namin dito. Kahit yung mga pastries namin is plant-based and vegan. Pwede pala tayo magka-hi tayo sa dito. Pwede pala umupo. Gusto mo ba umupo dito? Pero bakit pala Herbivores yung pangalan nito? Kasi ang pagkakaintindi ko, correct mo na lang ako. Yes. Yung Herbivores is animal that feeds on plants. Tama ba? Ang kinakain ng mga sinuserve ng Herbivores ay mga plants lang ang kinakain. O nagsiserve ba kayo dito ng animals? Yeah, we serve also. What kind? Like, may chicken and beef. Yun lang. Walang pork. Yeah. Pero yun, grass-fed sila. Or plant-based. Plant yung kinakain nila. Or hindi masyado? Hindi. Actually, kaya siya tinawag na Herbivores. Kasi, noong 2017, nang nasa Manila pa ako, naging vegetarian ako and naging vegan ako. Okay. So, pag sinabi kasi, di ba, yung Herbivores is plants, more on kinakain nila plants. Plants lang yung kinakain. But then, vegan siya, yung strict na plants lang talaga yung kinakain. No animal byproducts like cheese, like yung milk. Dairy. Yeah, walang dairy. So, yun. Maganda yung na-explain mo, pero kung titingin ka na sa camera. Yun yung pinaka strict. Kasi kung vegetarian lang, pwede kang kumain ng dairy. Dairy, may eggs. Cheese, mga ganyan. Eggs. So, ikaw, vegetarian ka? Ngayon, Slight. Ako naman kasi pescatarian ako. Meron ako kasing seafoods. Pero I don't eat any meat except for seafoods. Seafoods lang. Fruits and vegetables na yung kinakain ko. Okay naman, nagustuhan ko siya. Oo nga. Kaya swak ako dito sa restaurant. Gusto ko to, vegan. Parang love ko tong mga ganitong mga restaurant ay cafe. Yung vibe. Kailangan mo lang talagang i-search sa internet, sa Google, yung mga plant-based na restaurant. Kasi hindi mo talaga to ma-discover kung physical mo siyang maglilibot-libot. Kailangan pumunta ka dito sa may bandang back-end or backyard. Ganon. Exactly. Parang ganon, na. Kasama natin ngayon, Jane Alcantara. Thank you, sir. Bumati ka muna sa ating camera. Hello. Good afternoon. Pa-demure. Okay. Welcome to Herbivores and Grace. May Grace na siya ngayon. Grace Cafe. Okay, sige. Here in Siargao. Tikman na natin tong ano ba meron dito sa ating harap. Ano tawag dito? Ito yung vegan shepherd meal. Shepherd meal? Pag sinabing shepherd meal, bakit shepherd? Actually, sir, lahat ng mga pangalan ng menu namin is in-incorporate namin sa Bible. Kaya shepherd. Gets. This one? This is faithful tomato pasta. Kailangan tayo maging faithful. Okay, this one. And this is peace be to with you. Pasta. Okay. Pesto penny. Okay, this one, cookies. Yeah. Anong klaseng cookies? Ito yung oatmeal cookie with dark chocolate, and this is our vegan dark chocolate. Bestseller to. Ang saya. Yes. Binabalikan to everyday. Okay, this one. Ito yung triple chocolate cake. Triple chocolate cake, guys. Bakit triple? Tatlong chocolate? Tatlong chocolate. Okay, and this one? And this is our bestseller also, ang vegan cinnamon carrot cake.
Vegan cinnamon. Lahat sila vegan. Yes. Okay, sige. Simulan muna natin dito sa Shepherd's Meal. Yes. Anong content nito habang tinitikman? Ano lang yan, sir? Oats. Chika mo sa amin. Oats, may soya milk, and then my fruits, nuts, and then chia seeds, and then maple syrup. So, simple lang siya. Actually, one of our customers, siya yung nag-suggest ng menu na yan. Actually, dito, pwede ka mag-customize. Yeah. Yung mga vegetarian, vegan, like, I want this one, like this. Nakatikim na ako nito sa Bora. Ano siya? Ganun din yung taste. Masarap siya. Tapos, hindi ka nagigilty kasi nga. Oatmeal. May coconut to. May coconut ba to? Soya. Soya milk. Yung pala natitikman ko na soya milk siya. Masarap siya. Tapos meron pa siyang chia. May saging. Tsaka, ano pagka kinostomize, anong pwedeng ilagay dito? Like, kung gusto mo magpadagdag ng fruits or any fruits or nasa inyo po yun. Basta as long as now we have the ingredients. May walnuts din. May walnuts. Mamahalin guys ang walnuts. Sarap siya. Masarap. Wala saan nilalagay na any pampatamis. Yeah, yung ano lang, maple syrup. Yun lang. No sugar. Mabubusog ako dito kasi ang dami. Yun yung ano namin is malaki yung serving compared sa ibang shop. Pero how much to? 200. 200, isang bowl na. Pero parang feeling ko good for 2 to. Hindi ko mauubos. Yes. Sa tingin mo? Pero yung mga foreigner kasi, sir. Nauubos? Oo, kasi di ba mas malaki yung portion nila pag kumakain sila. Like, di ba, kaya nga nila yung isang buong pizza, di ba? Ako hindi ko to kaya. Okay lang. Hindi ko siya mauubos. Feeling ko good for 2 to sa akin. Oo, totoo. Ako din, kahit ako, hindi ko yan siya mauubos. Masarap siya guys. Hindi siya nakakauma, hindi siya overpowering yung milk niya. Sakto lang. Sakto. Tapos meron pa siyang chia. Rich in omega-3. Wow, well, pa ganon. Ito naman, ang tawag ko dito? Yung faithful tomato pasta. So pag kinain ko ito, magiging faithful ako? Of course. Pagka hindi ako naging faithful, guys, sisihin niyo itong pasta na to. Titikman ko lang ng konti kasi kakainin natin siya offline. Anong ingredients ba nito? Ano lang, sir? Tomato sauce. Simple lang talaga siya. Tomato sauce, tomato paste, and yung pasta. Anong klaseng pasta to? Yung spaghetti noodles. Para siyang Italian style. Oo, simple lang. Kasi meron siyang, hindi siya matamis. Hindi siya matamis. Kasi sanay tayo sa Italian flavor na. Kasi hindi katulad ng usual ng gusto ng mga bata na yung matamis. Spaghetti. Yung parang Jollibee style. Ano siya, Italian siya, medyo maasim. Medyo maasim siya. Ano siya, hindi siya yung matamis. So, hindi nyo pag yung bibigay sa bata, sabihin niya sa bata, matamis yan. Hindi siya ganun. So yun, isa din yan sa mga bestseller namin. Yung pasta. Masarap siya. Paggabi, yan na yung mga in-order ng mga customers. Pasta. Hindi siya yung usual na maraming recado na may hotdog. Yeah. Mayroong corned beef, yung iba. Walang ganon. Plain na, lang siya, tomato. Tomato sauce lang talaga yung Masarap pala, no? Parang aglio pa yun. Aglio. Yun. Parang kasi, di ba, sir, olive oil lang siya at saka garlic. Diba sa Italy, yun yung mga pasta nila. Original. Oo, parang carbonara. Egg lang pala yun. Walang nilalagay na sauce. Kung ano man. Thank you, te. Thank you. Yung bongga naman nito. Yan yung namin, Gracious Smoothie Bowl. Gracious Matcha Smoothie Bowl. Anong pinagkaiba nito doon sa isa kanina? Kaunan. Anong pinagkaiba nito doon dito? Ito, sir, siya, smoothie talaga siya. Yung isa kasi is oats. Ito siya is coconut milk, and then coconut milk, avocado, and banana yung mixture niya. Ooh! Yeah, so parang all the flavors of goodness nandito. Oo, tapos yun, may toppings siya na fruits, banana, avocado, and then yung parang ayoko siyang kainin kasi ang ganda ng presentation. Granola, chia guys, tingnan seeds. nyo. Ang ganda ng presentation niya. Magkano ito? 230. 230. Ito?
230. Isang bowl na to? Yes. Ah, okay. Actually, sir, mas cheaper kami dito. Compared sa niya. iba. Tsaka yung sinasabi ng iba na mas, bigger yung servings. Ako, sir. Ang sarap. Masarap. Oh. Sir, baka niloloko mo lang ako, sir. Ang sarap. Kailangan yung puntahan to talaga kahit wala siya doon sa busy street. Kasadyain nyo nga lang. Yes. Pero from the tricycle, parang like 5 minutes lang. Actually, sir, kasi yung mga foreigner, it doesn't matter naman yung distance sa kanila. Basta masarap yung food, andun yung kailangan nila. Pupuntahan nila yan. Kasi nga, iikot pa nga sila ng isla di ba? Magre-rent pa ng motor. Kung pagkain lang naman, tas within the town, pupuntahan talaga nila. Kahit nasa sulok ka, kahit nasa backroad ka, or alam mo yun. Worth it siya. Puntahan dito. Ang sarap nito. Parang thank you. Nagustuhan ko. Nagustuhan mo? Sige, titignan muna natin yung iba, guys. Sige. Ang sarap. May avocado kasi. Nauubos yan nila. Pag kumakain sila nila. Meron din siyang, chia seeds. Oo. Pero ang always present yung chia seeds pag may fruits. Sarap. And then, yun, ang tawag nila. Ito naman yung pesto penny. Ito yung may peace. Yes. Kapayapaan. Peace. Kailangan natin ng kapayapaan, guys. Peace be with you. Kailangan natin ng peace of mind. Yes. So, pagka hindi ako nagkaroon ng peace of mind, sisihin nyo tong pasta. Pero gusto ko rin to kasi healthy. Oo, tsaka minimal lang din yung ingredients. Anong ingredients nito habang tinitikman ko? Ano lang, sir, pesto sauce lang. Na, di ba yung pesto sauce is made of basil and olive. Yun lang. Hindi siya mapait. Hindi siya mapait. Tsaka, anong ginamit yung oil dito? Yung olive. Olive oil, kaya pala lasang healthy. No? Pero magkano to? 230 din. Pasta. 230 rin to. Masarap siya. Para sa Masarap mga siya. healthy. Kaya pala ito yung in-order ni Kuya, yung foreigner na sa harap namin. Ito magtatagalog lang ako para hindi niya maintindihan. Yun. So, Harap. Gusto ko to kasi nung-order talaga ako na pesto. Pero yung basil, mahilig ka? Yung basil dito rin ba kinukuha yung fresh talaga to o yung dry? Yung fresh. Yung fresh. Meron kami tanim sa gilid. Ayos pala. So, sinasabi natin na farm to table. Yes. Tsaka meron din dito yung nag-promote. Meron din dito yung parang tinatawag nilang local hub. Andun yung bagsakan ng mga fresh na mga plants na galing lang dito sa Siargao. Kung i-rate ko to, ang pinaka-nagustuhan ko, this one. Ang tawag dito? Yung Gracious Matcha Smoothie. Kaya pala, I feel so gracious. 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 Sumunod, ito. Okay, yung Shepherd. Sumunod, ito. Ito, yung Peace to You. Peace to me. And this one. Ayan, Faithful. Ang saya. Masarap naman lahat, pero ito lang yung top ko. Okay. This one. So, ito yung oatmeal cookie. Oatmeal cookie. Made of ano to habang tinitikman ko? Made of oats. And matigas siya. Matigas na? Hindi. Sige, okay lang. Go. Okay lang. Made of ano siya? Yun lang. Oats and then with a little flour and then with, with dark chocolate. Kaya pala natitikman ko yung chocolate. Dark na siya. Mas healthy. Healthy siya. Tapos may konting sugar. Yeah, may kunting sugar siya. Masarap siya. Yeah. Difference na dito sa kabila. Yung kabila naman is yung vegan. Yan yung vegan. Maarte pa kasi, hindi pa kamay. Pag cookies, sir, kinakamay yun, sir. Anong tawag dito? Sir? Yung dark chocolate. Anong difference niya dito? Ito kasi may oats. Ito wala. Ito siya, not vegan. Ito is vegan. Sige. Bakit naging not vegan to? Kasi ito walang butter. Walang egg. Ano lang meron sa kanya? Gawa sa cocoa powder, chocolate, powder? Yeah. And chocolate. Yun. So may chocolate din po siya. Masarap. Masarap siya. Yun Pero parang kalasa lang din dito eh. Kalasa lang din.
Naisip ko kung anong difference eh. Anong difference? Ito walang butter, no? Oo, walang butter. Ano lang siya, vegetable oil. Yung nakalagay dyan. Pero may chocolate din. May chocolate din po siya. Kasi sir, yung mga vegan, hindi sila makakain ito. So parang vegan, option siya for vegan. Kasi yung mga foreigners, mahilig talaga sila mag-dessert or sweets after dinner. Yun. Harap. Kaya at least meron silang cookie. Mahilig pala sila sa cookies. Oo, yung mga foreigner. As in, pag after no na kasi namin to binibake, so yun, paglagay mo, as in, kinukuha agad nila. Kahit di pa sila kumakain, parang nag-aagawan. Ang saya. Nag-aagawan ito, nila. Pero ito nagustuhan ko. Tamsa. Oo, kasi refreshing talaga yan. Refreshing At saka mainit ngayon. Tapos, try mo din yung ano namin, yung cake na. Sige nga daw. Pwede ko tong ipabalot later. Yes, of course. Actually, lahat. Pwede mong anuhin. Kung alin yung ano mo, gusto mo. Ang sarap. Ito gusto ko. Ano siya, sir, no? Parang sobrang refreshing, no? Bakit nga pala malamig to? Kasi anong nilagyan ginamit? siya ng ice. Kaya pala. Kala ko naka-frozen eh. Hindi. So, ano lang siya? Yun, coconut milk and ice. And then, fruits na. Okay. Anong sisimulan natin dito sa dalawa? Kahit ano? Kahit ano. Ganyan natin. Ang tawag ulit dito is... Yung vegan cinnamon carrot cake. Vegan cinnamon carrot cake. Actually, isa yan sa mga sinusupply. Nagsusupply kami ng isang cafe shop din. Dito sila umu-order sa amin. So, yun yung... Itong dalawang cake din yung binibigay ko sa kanila. Kasi pinili talaga nila yan. Kitang-kita yung carrot, no? Fresh na carrot to. Yes, of course. Ano yung ingredients nito habang tinitikman ko? Yung ingredients niyan is soya milk. And then we have the... wala siyang butter, wala. So, instead, we use vegetable oil. And then, yung icing niya is premium white chocolate. And then, we put fresh carrots talaga siya. Masarap. Masarap. Ano lang siya? Moist lang siya din. Kasi di ba pagka yung ibang cake, pag tumikim pa nauumay ka, yung sobrang tamis. Hindi siya masyadong matamis. Ano ginagamit yung pampatamis? Nilalagyan din namin yan ng sugar pero hindi ganun kadami? Hindi ganun kadami. Ang sarap. Sir, malapit mo na maubos. Kalahati na kayo, sir. Mukhang ito talaga yung specialty mo eh. Before kasi, ang history mo, nagbe-bake ka talaga sa Manila. Yes, baker talaga ako. Alabang ba? Muntinlupa? Yes, Alabang. Alabang girl ka pala. Alabang girl. Ito naman, anong tawag dito? Yan yung triple chocolate cake. Pag sinabing triple, 3 beses nilagyan? No, 3 mixed of like iba-ibang chocolate. Yeah, yes. May dark din dito? May dark chocolate. Yung icing niya is dark chocolate. Ito. Yung ito po, yun. Yun nandito. Yeah. Tapos ito? Yan, ano yan, whipped cream yan. Whipped cream. Tikman natin. Tikman mo yung whipped cream. Ano siya? Parang kape ba to? Yes, nilagyan namin. Pala. May kape siya. Nilagyan namin, sir. Nahulaan mo ka agad. Although hindi kasi ako mahilig sa kape. Mas maano ako, tea. Mas matila kasi para mas mag-complement yung ano niya, yung tamis niya. Tikman natin. Okay, sir. Excited na ako. Tikman. Kuha niya to on palihog. Ano mo nga muna yung ingredients nito habang titikman ko? Yung ingredients niya is cocoa powder. And then, yan, hindi naman siya vegan. So, may butter yan. May milk din yan. May egg. Masarap. Masarap. Hindi siya ganun katamis. May espresso din pala yan. Kaya ganyan siya ka-moist at ka-dark. Kasi may espresso yung cake na yan. Ma-happy ka pag tinitikman mo to. Talaga? Although mas gusto ko yung cake, itong carrot. Pero kasi mas ko na maubos eh. Actually kasi pinag-compare namin yan, pina-try namin sa mga foreigners doon, sa mga hostels. At yung nanalo is yung carrot. Di ba masarap na tong triple chocolate, pero mas nanalo talaga yung carrot. Mas panalo tong ano. Kaya muntik ko nang maubos. Binalikan.
Alam mo sa Manila, Yes. pag nagbablog kami, may ganito, meron akong taga-ubos. Sayang, ay wala siya kasi. Wala, hindi siya. May klase kasi siya, may school pa siya. Sa akin kasama ko nag-edit, tsaka siya rin nagbibideo. Siya yung taga-ubos. Pagkatapos ng off-cam, siya na yung umuubos. Oo. Kaya parang nag-expect dito. Nag-expect ng ano? Na may kasama ako. Oo, akala ko nga meron kang kasama, sir, kasi sabi ko, Kasi yung editor ko, may klase, hindi makasama. And this one, ano tawag ito? yung mango banana shake. Masarap. Grabe ka naman, sir. Nagulat ako sa akala ko. Bell. Anong ingredients nito? Mango, banana. Vegan ba to, Dele? Vegan? Vegan? Sino na gumawa? Lynn? Vegan ba tong mango banana? Kasi sir, may option kasi yan. They can choose if the milk that it will be used is vegan. Either soya milk or fresh milk. Pero anong ginamit Vegan? dito? Soya milk. Kasi Soya vegan. milk. Pag vegan, soya. Pagka hindi vegan, anong gagamit? Fresh milk lang. Fresh milk. Tapos, ang napansin ko dito, yung ginagamit ng straw is stainless. Oo. Tama, no? Stainless. Para mas sustainable. Oo. Para iwas basura. Oo, yun. Yun yung ginagawa namin para mas Kasi, yan yung kailangan dito sa isla eh. Dapat, minimal lang yung basura. Okay. Sarap. Nagustuhan ko siya, guys. Masaya siya. Masaya. Parang lalabas ka dito na masaya. Tsaka yung presyo kasi niya, hindi siya mahal. Kasi nung mga kinainan ko doon sa kabila, parang isang meal na 350. Yes. 300. At dito mga 230. Tapos parang good for to pa. Ito nga, hindi ko ito mauubos. Masaya siya. Usually, ano ba yung binibili dito? Ano yung mabenta dito? Sa local, whether local o whether foreigner? Yung mga tinikman ba natin kanina? Or meron pa aside from that? Actually, for the locals or ang mga Pilipino, yung ino-order nila dito is yung breakfast, yung mighty breakfast. Kung sa iba, yung tapsilog, mga silog meals. Meron kami niyan. Bakit mighty? Mighty. From Bible din ba yan? Yes. So lahat talaga, so consistent? parang kasi yun, sir, parang declaration niyan na pag kinain mo, magiging mighty ka. Parang, kaya mighty. Parang each recipe is prayed over, parang... So hindi lang siya, kompleto pala siya, no? Meron siyang breakfast. Anong oras nagsisimula ba yung breakfast? Anong oras we nag-open open at 6:30 in the morning. 6:30 in the morning until 10:30. 10:30. Then dalawang shift yung Dalawang shift. Isa lang. Dalawa. Dalawa. 6:30 to 2:30, then 2:30 to... Actually, 8 hours lang talaga siya. So, besides dun sa mighty meal, ano pa? Sa mga local na pumo-order? O kahit sa foreigner, ano naman? Bread of Life pancakes. Yun. Pancake made of? Made of... May flour din. Tapos, may egg and bacon. Yun. Ayun, mabenta rin yan. Mabenta din yun. Magkano yun? 200. Parang nagre-range dito. 200. Okay, yung sobra average lang is 30. Yung 230, yun ang pinakamahal sa amin. Okay. Tapos, may dinner. Ano naman dito? Yung dinner, yung sa hindi vegan, is yung glorious beef stir fry. Glorious beef stir fry. Stir fry siya, beef. Okay. And then... Ipa-flash ko dito sa screen yung menu nila. Pipicture na lang namin. Yeah. Yun yung sinend mo sa akin, tama? Yes. Ipa-flash namin. Editor, ipasok mo nga dito. Okay. Tapos besides that, yung chicken mushroom din. Chicken mushroom. Masaya. Anong klaseng mushroom to? Button mushroom, shiitake. Yung... Wala available. Kung ano yung available. Okay. Kasi, yun nga, i-share ko mamaya kung ano yung isa sa mga dito is yung availability. Okay. Tapos sa drinks, anong meron din? Sa drinks naman, yun, yung mango shake, mango banana, yung cucumber lemonade, tapos coffee. Okay. Tapos kung may magmimerienda ka, kunyari, ganitong oras na 3 p.m., 4 p.m., gusto mo lang merienda? Anong merienda. Pwede? Meron kami yung sandwich. Sandwich? Ano to, Clubhouse? Hindi. Ano siya, sir? Vegan. Vegan green sandwich. So, yung patty niya is ginagawa lang namin. Okay. Made of vegetables. Isa na dun is yung mushroom. Yun.
Tapos, based sa feasibility study nyo, kailan nyo ba na-foresee or na-project na mag-ROI tong business na to? Mga 1 year ba? Or 2 years? Actually, 3 sir, years? within 1 year, kung ganito yung income namin, kung ganito kalakas, within 1 year is okay na. Okay na. Okay na talaga. Pero for the May past... mga times kasing hindi. For the past 2 years kasi, hindi siya ganun kaano. Parang nga pa, stage pa yun. So, nagsimula kasi yata ito ng Bagyo. Bagyong Odette ba yun? No, hindi. After na ng Odette. After nun. Odette. Pero buti nga naka-recover siya ngayon. 2021 ba yun? Yung 2, 3, 4, 5, oo. Oo. So, after 4 years, na-surprise nga ako na mabilis kayong mga naka-recover. Yung mga puno, nag-grow na rin kaagad. Ang bilis na, mati yung mga buko. Actually, sir, pagdating ko dito noong 2022, ano na siya? Na-develop na again. Oo. Ang bilis lang pala. Kasi maraming nag-help ng mga like foreigners or government. Pero masasabi mo bang dahil doon, hindi pa natin na-achieve yung ROI niya? Hindi pa. Hindi pa? Okay. Ongoing pa siya? Ongoing pa. This year. Okay. Ano ba yung dito? Unique selling proposition. Bakit dadayuhin to? What sets this cafe apart from the other? Ano ba yung kakaiba dito? Unique dito? Ano yung magpapadayo sa kanila dito? Okay. So, sa food is dahil may kami plant-based, yung vegan, and then meron din kasi kaming mga pastries dito na vegan. So, like what I said before na yung mga foreigners is gustong-gusto talaga nila ng dessert after dinner. So, sinasabi nila na, oy, unique to yung place na to kasi andito na lahat ng gusto nila. Andito na yung cookies. So, oo nga, may cookies, may cakes, may coffee. May coffee din. Anong klaseng coffee yung meron? Espresso. Tapos, meron din bang pang malamig? Meron. Iced. Yeah, may iced din. So, sa naman, sa environment naman, hindi kasi siya yung katulad sa ibang mga coffee shop na sobrang fancy. Yes. Yun yung napansin ko dito. So, dito is parang homey lang siya. Homey siya. Tapos, parang nasa bahay ka lang. Tapos, island vibe talaga siya. Guys, huwag kayo mag-expect dito na yung parang glamorous yung restaurant na to or yung coffee shop na to. Kasi, hindi siya yung ganun. Parang yun yung nasa sala ka lang ng bahay. Parang ganun yung setting niya. No? Hindi siya yung magarbo. Actually, sir, meron pa nga dito natutulog yung customer. Hindi siya yung aesthetic yung dating kung titignan mo. Pero ang napansin ko dito guys, kahit hindi siya ganon, maraming pumupuntang mga customer to think, nagsishoot kami na 2 or 3 p.m. na, pero may mga pumupunta pa rin yung mga dumadayo. So, parang tsaka halos foreigner, wala pang Pilipino. Parang foreigner nga lahat ng nakikita ko, walang masyadong Pinoy, dinadaip, tsaka alam talaga nila. No? Siguro nag-google itong mga... Yun nga sir, yung isa din sa mga review namin sa Google is, yun nga, sobrang welcoming daw ng mga staff. Mababait nga siya. Mababait yung mga staff. At saka yung environment kasi parang masasabi nila na nakaka-relax sila. Lalo na yung iba, di ba yung mga foreigner, hindi sila mahilig yung maingay. So yun, sila nag-i-stay talaga sila. Kaya dapat nabilisan na namin to kasi baka maka-store kami sa mga sa mga customer. Okay. Ano yung mga challenges na na-encounter nyo having this cafe operational for over 2 years? Ano ba yung na-encounter yung challenges? Mayroon ba problema sa tauhan, sa supply, o dito sa pwesto? Ano ba yung mga na-encounter nyo na problema? Sabihin natin sa competition, no? So, dito talaga is, expect mo na talaga na mataas yung competition dahil maraming mga tabi-tabi coffee lang shop, halos coffee shop talaga. Tabi-tabi so, lang. dapat mag-ano ka na kung ano yung parang edge mo, no? Ano yung advantage mo sa iba. So, ako dito, hindi talaga nag-focus dun sa coffee lang. So, isa sa mga advantage namin dito is yung vegan meals and vegan cakes. So yun, bali sa competition yun, marami talagang kakompetensya dito. Correct. Kaya yun isa din sa mga struggle. Pero ang na-edge nyo sa kanila is the price. Is the price din. Kasi, mura kasi. Actually, sir, before, mahal din kami. Yung price namin is 250. So, competition din, second price. So, kung mahal ka dito, kasi yung mga sabihin natin, may pera yung mga foreigner, pero meron ding mga backpackers na nagtitipid sila, naghahanap sila ng masarap na mura na. So, yun, sa price.
Then, so, eventually, binago namin, sir, binabaan namin. Yeah. So, pangatlo, yung availability ng mga ingredients ng materials. Kasi, since nasa island tayo, limited lang. So, kunwari, sa isang store, wala silang ganyan. Halos sa buong store, wala na yan. Oo, kasi iilan lang yun. Binibiyahe pa kasi yung mga ingredients dito. Pero meron ba dito yung local na dito na lang tinatanim, dito na lang ginogrow? Yung na-mention ko kanina, yung local hub, sila yung parang tindahan na doon dinadala yung mga island grow na mga plants, mga herbs, yun, doon. Okay. Aside from that, meron pa bang mga challenges kayo na-encounter o yun na yun? Sa staff naman, okay naman yung mga staff ko. Sa ngayon, sobrang thankful talaga ako sa mga staff ko kasi mababait. Oo nga, yun ang napansin ko. Pero mga bata pa sila. Oo, mga bata pa yun. Saka mababait, masunurin. Masunurin. Masunurin sila. Sa business may mga ups and downs. Hindi parati tayong malakas. May mga season na di talaga mabenta. Lalo na pag tag-ulan, no? Yes, totoo. So pag may mga ganong times, sa mga times like that, ano yung ginagawa nyo to mitigate that? Meron ba kayong mga promo or mga pakulo, pasabog na ginagawa? Yes, sir. Meron kami ginawa. Before, nagpa-free coffee kami. Free coffee? Free brewed coffee. Kunyari, order ka pa kunyari ng isang meal, may pa-free coffee. Ganon. Actually, din kasi dito, sir, hindi kami yung ganun talaga ka-strict. Pag sinabi ng customer din namin na pwede magkahingi ng discount. Binibigyan talaga na. Parang Divisoria. Oo. So, yun. Bakit? Pati ba foreigner humingi ng discount? Meron, sir. Meron talaga. Kasi yung notion natin pagka foreigner, maraming pambili. Maraming pera. Pero sila, kasi yung isa sa mga reason is, nagte-travel sila around the world for like months. Wala silang... Nauubos din ang budget. Nauubos yung budget nila. So, yun. Tapos, to compensate yung gastos or overhead dito sa cafe nyo, sa isang araw ba, magkano dapat yung kitain? Kasi yung mga na-interview ko before, parang ang kailangan nilang kitain sa isang araw, to-compensate yung Meralco, bayad sa mga tauhan, parang 4K. Tapos yung iba naman, maabot pa ng 6K in a day para yung overhead nila, masustain nila, parang break even lang. Dito ba sa inyo, may ganun din ba yung range niya? Yes, meron din. So, ganun din may range niya for that? No, hindi. Siguro mas lower or higher? Nasa 3 to 4. 4K. Mga 4K para din break pala. even siya. So, okay na. Mahal ba Meralco dito? Hindi naman. Actually, yung monthly ko dito, sir, is nasa 3,000 plus. Pero yun na din kasi yung tubig namin. Mahal ng tubig No, I mean, yung water namin kasali na doon. Tapos, may nakatap pa na ATM sa akin. So, kasama na yun siya. Okay. Universal ATM ba to? Okay. Tapos, kunyari naman, para masustain nyo to, ano yung contingency plan nyo? Kunyari, hindi mag-prosper tong negosyo nyo. Kunyari, hindi malakas siya. Meron ba kayong contingency plan? Patayo ba kayo ng ibang business? Or ipipilit yung ilaban nyo pa rin to until the end? Until the end. Kasi alam mo kasi, sir, naranasan ko talaga yan last year. No? Kasi sobrang akala ko hindi na siya mag-boom. Kasi first year, okay siya, break even. Then last year, biglang down talaga. So, nandun na talaga ako sa verge na, Lord, i-give up ko na ba to? Parang gano'n na talaga ako, i-give up ko na ba? So, kumakausap na ako dumating din sa point na parang gusto mo mag-give up? Yes, exactly. Anong ginawa mo? To overcome that? To overcome, prayers lang talaga. Grabe, the best talaga. Pero kasabayan nun is may mga kinakausap na ako ng mga close friends ko na like, pwede ko ba ibenta yung half shares ng shop sa inyo para magkaroon ng enough funding para mag-grow yung shop. Ganun na, as in may ganun na, may interested na. Pero during that time na meron ng interested, tsaka din nag-boom yung shop. Nag-boom naman, so hindi na siya natuloy. Hindi na siya natuloy, hanggang sir. Ngayon na, nandito na. Dire-diretso na. 23, 24, 25. Actually kasi, di ba, 1 year, okay siya. Break even. Then last year, down. That was the time na nag-iisip na talaga ko na, Lord, wala na talaga ibang paraan. Wala nang ibang paraan. Parang sabi ko, Lord, ito yung
parang sinacrifice ko, andito yung buhay ko. Alam ko na... Totally ba, wala ka na sa Alabang, Muntinlupa ba? Dito ka na talaga, nag-move on ka na permanent. Okay. So yun, parang sabi ko kay Lord, if hindi siya gagawa ng paraan, wala na talaga. Kasi parang pinasa Diyos ko na eh. Wala na akong ginawa eh. Parang ang dami ko nang kinausap before that. Parang wala talagang help na dumarating. Parang silent si Lord buong season. Pero sa pagpapatakbo ba nito, mag-isa ka lang ba dito na may-ari? Na, ikaw lang talaga. Yes, mag-isa lang ako. Tapos sila, kinuha mo na lang sila to help you. To help me. Okay. Tapos ano ba yung mga learnings mo dito sa business na to? Ano yung mga natutunan mo? Yung learnings ko, ano ba? Ano ba dapat ang pagbi-business? Ano ba dapat? Malakas ba dapat ang loob mo? Yes, totoo yan, sir. Kasi alam mo ba, sir, ako talaga businesswoman ako by faith. Hindi talaga ako yung tipong nag-aral talaga para mag-business. Although yung course ko ng college is medyo may related siya konti. Course mo kinuha? Ano siya, BSBA in Export Management. Export Management? Pang-export ka pala. Pang-export, pero hindi ko siya, akala ko nga magiging office girl ako eh, pero hindi pala. Pero sino man na-try mo? Na-try mo din? Mag-office? Oo, sa Manila. Iba-iba. Tapos hindi man na siya nag-DB Shanker pa nga ako, sir. Pero hindi siya. Kasi na-feel ko na naboboard ako. Mabilis ako ma-board sa office. Okay ako pag first to 2 months and then after eventually, that. hindi mo na-sustain na. So, parang nagkaroon ako ng na meron pala akong creative side. So, yun. Kaya inano ko tong... So, aside from that, may learnings ka pa ba o yun na yun? May learnings ka pa? Marami akong learnings. Magbigay ka 100. 100. Kasi sir, kailangan talaga malakas yung loob mo. Oo. Kasi pag hindi ka malakas pawis yung loob, kasi yung bibigay mo dito eh. Give up ka talaga, di ba? At saka, magiging resilient ka talaga. Resilient? Yun talaga, sir. Kasi kung hindi ako resilient, parang wala na. Hindi na ito nag-prosper. Kasi dumating sa point, sir, na hindi na ako nakakapagbayad ng rent. Totoo yan. Ay, ano ba to? Rent ba to? Yung lupa. Lupa ako rin. na nagpatayo. Yes. Okay. At saka, kailangan ka magkaroon ng willpower. Willpower! Yun, si Nestor, yung friend natin, siya talaga yung nagsabi sa akin na, sige, I will help you kasi nakikita ko yung willpower na meron ka. Sabi ko na nga. Kaya yun, sabi ko, isa siya sa mga nag-help sa akin, si Nestor. Sobrang bait yan na kaya pala, kaibigan mo ba si Kuya Will? Hindi. Sinong Will? Will the jacket. Willie reveal yun. The jacket. Okay. How do you handle negative feedback kung meron man? Dito sa cafe na to. Kung may negative man, how do you handle that? Kung meron, as in, ina-address ko agad. Okay. Like, usually, pag may nagre-review sa Google namin, pag positive, like 5-star, hindi agad ako nakakapag-reply kasi na-overwhelm ako. Pero pag negative, reply agad ako. Tapos, what's wrong? What went wrong? Tapos ini-explain ko na ganito. Like for example, yung may nag-comment na mahal daw yung avocado avocado toast namin, 180 avocado toast. Doon kaya kayo pumunta sa General Luna, mas mahal doon. Yun yung sinabi ko sa avocado toast. Sabi ko, in-explain ko na, mahal yung avocado dito sa amin kasi seasonal lang din yan. Actually, yan yung isa sa mga bestseller sa mga foreigner namin, pero hindi sila namahalan. May mga prutas din ba kayo dito nyo gino-grow? I mean, dito tinatanim or wala? Wala atas. Talagang kailangan siyang i-ship. Saan ba manggagaling yung mga supply nyo dito? Sa mga neighboring provinces like Davao, Cagayan de Oro, depende. May shipping cost, kaya nagmamahal talaga. Mahal. Mahal kasi yung transport talaga sa isla. Pero may question ako, dito ba nagba-brownout pa ba? Or hindi? Actually, lesson na? Yes. Yan yung isa sa mga negative side ng Siargao. Until now? Yes. Like, kahapon nag-brownout din. So, almost every day. Baka meron generator sa hotel ko. Meron. Merong mga generators yung... So nagbe-brownout pa rin talaga? Yeah. And last year, nag-brownout dito ng 14 days sa isla. Paano yun? How do you survive? Generator.
Generator. Buti na lang hindi mainit dito sa place mo. Hindi. Kasi doon sa iba kasi mainit. Oo, mainit siya. Kapag ganito nga ako, nipa hot to. Oo, nipa. Mahal ba to? Ang alam ko, sir, nasa 1,300 yung 100 piraso. Okay. Tapos tatakpan mo na lang siya sa taas. Oo, tatakpan. Okay. Sa mga gusto magnegosyo na hesitant pang simulan yung business na gusto nila. Pero gusto talaga nila, just like you. Yes. Pero hesitant sila, reluctant silang simulan. Ano ba mga advice mo sa kanila? Kaya may puhunan na sila pero natatakot silang simulan yung business na gusto nila. Ano yung mga advice mo sa kanila? Kailangan nyo lang talaga simulan. Like, go out of your comfort zone. Huwag nyo na sabihin na mamaya na lang or bukas. Kasi yan din yung nangyari sa akin nung 2018. Parang ilang beses na kasi ako gumawa ng business plan prior to that. So, nung 2018, parang mid-year na yun, sabi ko, kailangan ko na talagang simulan to. Kailangan na talaga. So, yun, naglakas ng loob lang talaga ako na simulan yung business. Nung nasa Manila pa ako. Tapos nung dito ako, faith din. Faith talaga na, alam mo yun, sa lahat ng bagay, kailangan mong i-share kay Lord. Parang siya talaga yung magbibigay sa'yo ng guidance. So masasabi ko talaga, sir, itong shop na to is built by faith. Yun. Okay. Napansin ko nga dito sa shop niya, marami siyang Bible verse, no? Tapos meron ka pa yata dito na pick up ka ng Bible verse. Sige nga, subukan nga natin, guys. Sige, kumuha ka nga, sir. Pick up nga natin kung ano yung mapipick up natin na Bible verse. Sige, ako din. Let's see. So, yung una kong nakita, hindi ko na siya mababasa kasi malabo. Malabo. Sinulat Ikaw lang muna. pala. Sige, ako. Uy, grabe to. Hindi siya Bible verse, quote siya. Quote, okay. Okay, so, sabi ni Ella Fitzgerald, Okay. sabi niya, just don't give up trying to do what you really want to do. Oh, pit na pit sa'yo. Where there is love and inspiration, I don't think you can go wrong. Para to sa akin, sir. Para sa'yo talaga yan. Okay. Love and inspiration daw. Hindi daw magkakamali. Sige nga ako. Ay, sa akin, Bible verse. Sige. Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. You are called by God. I am called. Diba? Guys, alam niyo naman na doon sa episode 1, kinuwento ko na sa inyo kung ba't ako nag-come up sa ganitong vlog. Because ito yung pinagdasal ko na iparamdam niya na sa akin kung ano ba yung purpose ko in life. Kaya nandito na ako sa vlogging. Ito na yung ginagawa ko sa ngayon. Nice. Kung mapapanood mo yung episode 1, sige, papanoorin kinuwento ko din. doon. So, ganun nga. So, sacrifice. So, every weekend ginagawa ko siya. Imbis na nagpapahinga na lang ako. Kasi after weekdays, nasa office, diba? So, ginagawa ko siya every weekend. So, sacrifice talaga siya, guys. Time management. Dahil ito yung pinag-pray mo at ibinigay naman ni Lord sa'yo na ito yung purpose mo na gawin mo for me. Ito yung kalooban ko for you. Kailangan kong siyang gawin. Wow, And all for His glory. Yes, for His At dahil glory nandito na tayo talaga. sa Bible verse, nag-share na ako. Tatanungin kita, what is your favorite Bible verse and why? Yung favorite... Memorize mo ba siya? Oo, yung favorite Chapter ko ano talaga siya? is yung Matthew 6:33. 6:33. Yung, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be shall added. to you. Yeah. Okay, bakit Kasi, di ba, pag sinik mo talaga siya, pag nag-trust ka talaga sa Kanya, bibigyan niya lahat. Hindi lang few, hindi more, kundi all talaga. Di ba? So, yun. Masasabi ko din na bago to nangyari lahat ito, yung blessings, yung breakthrough na binigay niya, talagang sinik ko talaga muna siya. Si Lord. Tama, ganun nga. Parang si King Solomon. Ang hiniling niya kay Lord ay wisdom. Yes, wisdom. Tapos, lahat na ng karangyaan or kung ano man material, ibinigay din sa kanya. Kasi hindi material yung hiniling niya, kundi wisdom. Bukod sa wisdom, dahil hindi yun yung hiniling niya, binigay din sa kanya ni Lord yung mga material wealth. Oo, yung wealth. Diba siya yung pinakamayaman na tao sa Bible? No? Si King Solomon, anak siya ni David. Okay, thank you. Dito naman, sige, sige. Share ko lang. Actually, dito din, sir, kasi meron kaming hiniheld din dito na word and worship
night every Tuesday. Okay. So, meron kami parang message, and then after that, praise and worship dito every Tuesday. So, anong open ginagawa na dyan? kami. Parang nagbibigay ng word, so parang preach for the first half, and then the second half, yun na yung ano lang, praise and worship lang. Saan ginaganap? Doon. Doon, Yan. somewhere doon. Oo, dyan. So, open pupunta kami. lang sila dito? Yes. Buti alam nila dito. Alam na nila. Actually, yung mga customers namin pumupunta. So, sinadya namin yun na open kami para yung mga customers na kumakain, nakakarinig sila ng word of Gusto ko God. na ito, no? Parang open siya. Hindi siya, walang mga glass. Okay. I made sure na yung shop talaga is involved siya sa mga ministries. Ang napansin ko sa'yo, sobrang kang religious, no? Feeling ko mas religious ka kaysa sa akin. Hindi naman yung pero... Kasi ang religion mo is iglesia. No. Born again Christian. Christian siya. Ito rin ba yung sinasabi nilang na Christian na religion? Mayroon pa bang Christian na iba? O yun na rin yun? Iisa lang? Yun na yun. Pero meron ding Roman Catholic, pero ibang... Kami, Roman Catholic kami. Yun. Okay. Kaya yung Christian at saka born again Christian, iisa lang? Yeah, kasi parang isa lang yung God natin, no? Iba lang yung parang may ibang doctrine lang, no? Yun. Mas religious siya sa akin, guys. Hindi naman. Talagang kasi itong shop ko kasi parang dinedicate ko talaga ito kay Lord na sabi ko nga, isa sa mga purpose ko kung bakit ako nagtayo ng shop dito sa Siargao is gusto ko dumating sa point na yung mag-support financially talaga sa church, sa mga sa community. Yes. So ngayon kasi hindi pa, pero malapit na. Sana. Pero involved as in kung ano. Kaya nga for the past 2 weeks, sobrang busy kasi laging may mga event and activities sa church. Matutuwa ka dito. Andito na tayo sa fun question lang. Chill question lang to. Okay. Maning-mani lang sa'yo to. Ready ka na ba? Okay, ready na sir. Anong klaseng fun questions ko yan? Dito boy, abonta na sex or chocolate ha. Okay. What's the craziest thing na ginawa mo sa love? Naku, madami. Nako, kaya nga hindi mo siya kasama. Nung bata-bata pa what ako, have sir. you done? Sir? Nag-book ako ng flight para pumunta doon sa lugar na yun, para puntahan abroad siya. Abroad ba to? Hindi, dito lang naman. Local. Pinuntahan mo siya, tapos? Pinuntahan ko siya, like gumastos ako, tapos binilhan ko siya ng marami. Giver ka pala. Kasi kasi ako, sir, yung pagdating sa love, talagang binibigay ko all lahat. out. Yes, para wala akong regrets at the end. Sabagay. Meron kasi sinasabi kasi nila 80 magtira ka sa sarili mo. Dapat 70 lang ang ibigay mo. Yung 30 sa'yo. Ikaw, all out. All out ako para at least walang regret. Walang regrets. Parang nasasabi mo sa sarili mo, I give my all. I give my best. Totoo. Tapos kung hindi mo pa rin ito na-accept or hindi mo hindi na yun. Hindi ko nakasalanan. Parang walang pagkukulang sa'yo. Wala. Ako rin parang ganun. Ganun. Hindi ko kasi matatansya na 80% lang ibibigay ko. Oo, di ba? Paano mako-compute yun, guys? Di ba? Kasi pag love mo yung tao, di ba? Parang wala namang condition, no? Parang hindi naman ako nagtitira rin sa sarili ko, no? Para at least wala siyang masasabi sa akin na may pagkukulang ka. Totoo. Okay. Most embarrassing na nagawa mo in public? Meron na ba? Meron ka na bang embarrassing na nagawa? Wait lang. Natalisod ka na ba? O nadapa in public? Like, yung sumuka in public. Sumuka in public kasi nalasing. Nung college. Di ba? Hindi pa kasi ako nun Okay. So yun. Okay lang yun kasi college days pa naman. College days. Normal lang yun, yung mga sumusuka. Oo, yun pa lang. Okay. Who is your showbiz crush? Showbiz? Sino ba? Dati, nung pa ako, bata-bata pa. Matanda na pala. Bata ka pa naman. Matanda na pala, no? Siguro si Jericho Rosales. Kasi mahilig ako sa mga, Moreno, mga ganyan. Until now ba yan? Hindi na kasi nakakaano sa pero siya pa din siguro. Okay. If you could switch to someone for a day, who would that be? Sino sa tingin mo, makikiswitch ka? Sinong tao, businessman, celebrity, or kahit sinong kilala mo, kahit dito sa Siargao na gusto mong makiswitch for a day? Gusto mo lang na experience. Pagising mo, ikaw na siya.
Pwede hindi celebrities or hindi ano? Hindi, kahit sino. Kahit sino. Siguro yung mama ko. Dahil, buhay pa siya. Buhay pa siya. Okay. Buhay pa yung mama ko. Pero gusto ko kasi malaman din kung ano yung mga struggles niya, kung paano niya nalalagpasan yung mga... How old na siya? Parang mag-60 60, magsi-senior na. So, yung mga struggle niya, gusto mong ma-feel. Oo, at saka yung mama ko kasi isa siya sa mga pinaka-simple, pinaka-humble. Yun yung lagi niyang sinasabi sa amin na maging humble lang talaga. So, gusto ko talaga, kasi na-amaze ako sa kanya kasi... Nasa Manila siya? Hindi, nasa probinsya din, sa Surigao del Sur. Okay. So, gusto ko malaman kung paano niya na-handle kami yan. magkakapatid. Kasi isa lang yung anak ko, pero hirap na hirap. Ilan ba kayo? 5. Hindi sila nagtipid, guys. Panganay ka ba? Oo, panganay. Panganay Di ba gano'n naman yung mga sinaunang mga... So, gusto mong makiswitch sa kanya para ma-experience mo. How did she survive? Yes. Raising 5 kids. Totoo Okay. yan. Favorite country na napuntahan mo? Actually, sir, wala pa. Sige, local na lang. Local na lang. Boracay. Iba rin kasi yung Nag-enjoy vibe ako. niya, no? Binalikan ko talaga siya. Binalik-balikan. Kung gusto mong pumarty, tsaka gusto mo ng masaya talaga, everyday na environment, dun ka. Sa Boracay, no? Pero kung gusto mo ng chill lang, yung may peace of mind, dito ka sa Siargao. Pero pag pumunta kayo dito, guys, huwag nyo i-expect na yung party ng Boracay, all day na meron dito, ha? Walang ganun dito. Ano lang dito, hanggang 2 lang ata. Although, marami na ning party place dito, doon. Actually, sir, marami talagang party dito, sir. Grabe yung party dito. Pero, yun, may ano lang, limit yung oras. Okay. Last na ginagawa mo bago ka matulog? Prayer talaga, devotion. Yun talaga, kahit sobrang, like this week, sobrang pagod na, pero kailangan mo pa rin talagang mag-pray at saka magbasa. Yun yung inaano ko sa sarili ko na kahit sobrang busy, gusto ko maging habit talaga na magbasa ng Bible. Kahit kunwari, naantok na talaga, super antok na, kahit isang passage lang, basta at least may mabasa ka. Para gusto ko siya, kahit hindi ko na ma-understand, at least maging habit ko talaga siya. Para in the next, na siya, sanay na talaga ako na magbasa. First na ginagawa mo pag-isip? Ganon din. Prayer din. Prayer din. Okay. Sino ang kakausapin mo na tao na deads na in the past? At ano ang gusto mong itanong sa kanya? Marami nang namatay. Mga presidente, mga celebrities, mga politicians, mga businessmen, national heroes. Sino ang gusto mong kausapin in the past? Senador Mariam Defensor na lang. Pinakamatalino. Kasi ang talino niya, di ba? Tsaka gusto kong itanong kung paano ba maging good leader? Di ba? Yun. Siguro siya. Okay. What's your love language? Love language. Physical touch ba yan? Quality time? Giving gifts? Meron yung ba dalawa? akin is, Service? Giving gifts. Giving gifts, acts of service, okay. Quality time. May dalawa pa. Sige, i-include na natin. Affirmation. Words of affirmation. Lahat pala. Pero sa 5 na yan, ano number 1? Sir? Acts of service. Gusto yung pinagsisilbihan ka? Like, pagluluto? Pagluluto. Tapos, yung kung ano yung gusto mo na ipagawa, gagawin. Ginawang utosan. Guys, single siya ngayon. Ginawang utosan. Alam niyo na magiging love language niya ako na ibibigay niya sa kanya. Pero nag-aspire ka pa ba na makahanap mo yung right one? Oo naman. Para mas magaan yung... Kasi kung... Mas may katuwang ka na? Mas may makatuwang sa journey ko sa faith kay Lord. Yun talaga yung ko. Kasi pag mag-isa ka, darating talaga sa point na minsan madadown ka, diba? At least may isa na mag-i-encourage sa'yo. Okay, thank you. So, tapos na yung last. Mag-encourage sa'yo na... Mag-encourage sa akin na magpatuloy sa buhay. Tama. Thank you. Thank you so na tayo? I-invite mo na sila dito.
Ay, mag-invite na ako. Guys, if you found this episode informative, useful, and meaningful to you, let us know in the comment section. At kung gusto nyo ma-experience itong Herbivores Cafe, invite mo na sila, Jane, na pumunta dito sa Herbivores Cafe. There's your camera. Okay. Hi guys, I am inviting you to come here at Herbivores and Grace Coffee Shop. Dito lang siya located sa Katangnan, General Luna sa Back Road, para matry nyo na yung mga plant-based meals namin, mga vegan cakes in a very affordable and big serving. So, punta na kayo. Ay, masarap dito, tsaka masaya. Lalo na yung mga tsaka maraming afam. Maraming afam. Baka dito nyo ma-meet yung... Meron ba tong website o kaya Facebook page o kaya Instagram? Yes, meron kaming Instagram, Herbivores Cafe, Yao, I-A-O. Okay. And then, yung Facebook namin is same din, Herbivores Cafe Yao. May deliver din ba sa dito? Or wala? Pupunta lang sila dito? Pwede silang mag-request ng delivery. Pwede, chat lang nila yung Facebook nyo? Message through, Facebook or Instagram. Okay, tapos lalagay ko yun sa description box yung website nila para i-click-click nyo na lang sila. Thank you so much. Okay. Guys, watch till the end para sa mga bonus clips ha. Till our next episode, kita-kits ulit tayo dito sa I Wow! See you again! Always make it a habit to be helpful, kind, and happy! Yay! Thank you! Tapos na! How's the experience doing this vlog? Nakatapos na tayo. Tapos na yung shoot. Anong naramdaman mo? Na-excite ka ba? Nasiyahan ka? Kinabahan? Yes, of First time mo to? Yes. How's the experience? Di ka ba nakatulog? Actually, gusto ko muna magpasalamat sa iyo kasi nagkaroon ng opportunity for this, and this is my first time na... First time to? Yes, first time na may mag-interview. And hopefully not the last. Yeah. And then, mahihain talaga ako sa camera. Hindi ako masyadong... Hindi nga siya tumitingin sa camera masyado. Parapit lang ganun lang yun. Yeah. Okay. So, ano siya, mixed emotions. Sobrang kabado ako. Actually, sir, kung hindi kami busy for the last week, is makakabahan talaga ako. Pero dahil busy kami, so hindi na-entertain yung kaba na emotion. Pero kanina sobrang, sabi ko, nahihiya ako, kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Sinabi pa niya sa akin kung ano sasabihin niya. Pero sobrang fun. Nasayahan ka? Yeah, sobrang Nag-enjoy ka? nasiyahan ako at nag-enjoy talaga Ulitin mo pa ba to? Of course. With you or kahit anong vlog. Ito na siguro yung start ng vlogging career mo. Vlog na din ako, sir. Oo, para Lahat ba nang na-interview mo? Hindi naman. Kasi mahihain talaga. Lahat nang na-interview ko sa past na episode, lahat sila mahihain. Napayes ko lang sila. Sabi ko kasi meron tayong advocacy na pinupush kaya kailangan natin gawin ito para matulungan natin ng bawat isa. Yes. So, thank you. Thank you so much, guys. God bless. Wow, ako na yung closing. Hello, guys. I am inviting you to visit our shop, the Herbivores and Grace Coffee, located at the Back Road, Barangay Katangnan, General Luna. God bless and Malajaw Shaggy!